sabi itong bawal, pero ang daming tao gustong subukan. What are the reaction? Hindi pala siya masama. At masama ang pag-iisip ng tao, and who insisted that law? It's not even dangerous to your health. It's all organic. Nasitap ako 6 years. Nakulong ako dahil dun sa maling batas ng marijuana. Hindi naman dangerous yung alaman eh. Batas ang nagpapa-delikado sa buhay ng tao. It's one joint, whether kung gaano karami yan. It's drugs para sa kanila. So that's the reality on the ground. We shouldn't be incarcerating people for trying a plant. Gusto ko lang mag-relax, gusto ko buwas sa kulungan na walang kasama ko mga kriminal talaga. Tinanghal na grand winner ng reality TV show na Pinoy Fear Factor si Jommy Tiotico noong 2009. Matapos ang 5 taon, nahuli siya ng otoridad dahil umano sa paggamit ng marijuana sa bahay ng kanyang live-in partner sa San Pedro, Laguna. Set-up siya eh. Bigla silang pumasok. Di pa nakibili short. Pagpasok ng water, yun naka-short, pa-civilian. Walang tatampo. Inano ko bakit tatampo eh. Kasi nag-drawing na ako. Wala ka na search warrant. Pumasok ka sa bahay pa. Kwento ni Jommy, aminado man siya sa paggamit ng marijuana noon, ngunit hindi raw ito ang kaso noong inaresto siya ng mga polis. Malaki raw ang naitulong ng marijuana sa kanyang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. 225.75 grams ng marijuana ang nabawi kay Tiotico ayon sa pulisya. Nakitaan din daw siya ng toother, isang drug paraphernalia. Kinasuhan siya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 9165. Bakit ako tinatong kriminal eh? Inaayos ko nga ang sarili ko. Makalipas ang 6 na taon sa kulungan na dismiss ang kaso ni Tiotico dahil sa kakulangan ng ebidensya. Lumaya siya sa kulungan matapos ang 6 na taon at 3 buwan noong Pebrero 2021. Nakamit man niya ang hustisya, puno pa rin siya ng panghihinayang dahil sa nasayang niyang oras sa bilangguan. Wala nga na, sinapatinayan mo. Sinita pa ako. Wala na. Ganun ako klasik. Siniraan nila yung oras na. Bakit gano'n? Tema pa yung nakasira ng buhay ko. Siya pa yung sinira ng 6 na tao. So, okay na. Ginagawa masama. Lumabas sa chemistry report na walang bakas ng marijuana ang nakuhang pipe noong inaresto si Tiotico. Hindi rin napatunayan ng mga pulis na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot bago arestuhin. Bukod kay Tiotico, matatandaan ding iginiit ng kilalang rapper na si Looney na naset up siya ng pulis sa kanyang pagkakasangkot sa di umano'y pagtutulak ng high-grade marijuana. Kahit na i-follow yung chain of custody ko, tinanim din naman yung mga ebidensya ay parang baliwala din po. Nalagay po sa peligro yung buhay namin dahil sa nangyari na to. Ang reality sa Pilipinas, sa enforcement ng policies, iba yung sinasabi ng mga national leaders and what is really happening on the ground. Isa ang Medical Cannabis Party o MedCan sa mga grupong nagsusulong na tanggalin ang marijuana sa listahan ng dangerous drugs sa Pilipinas. Welcome the idea na magkaroon ng reform as to marijuana, no? But in reality, sa baba, hindi ganon. Kasi marijuana is treated like any other drugs. Kamakailan inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa Kamara na amyendahan ng kasalukuyang batas at tanggalin ng marijuana sa listahan ng dangerous drugs. If the government allows harmful products like alcoholic beverages, cancer-causing cigarettes, and diabetes-bringing sugary drinks, why can't we decriminalize the production and sale of a substance that is less harmful? It makes no sense at all, and we must correct this absurdity. Paliwanag niya maituturing na misclassification ang pagsama ng marijuana sa listahan ng mga ipinagbabawal na gamot dahil napatunayang may dulot na benepisyo sa mga may sakit.
Dagdag pa niya makapagbibigay ito ng malaking kita sa bansa sakaling payagan ang produksyon nito dahil angkop ang klima ng Pilipinas sa pagpapalago ng marijuana. Eradicate anxiety, depression, tas low self-esteem. It may make you so creative. Ang masama, ang pag-iisip ng tao, and who insisted that law, why it is so illegal, where in fact, it's not even dangerous to your health. It's all organic. So sa 9165, binanggit nga doon na we allow the use of cannabis for medical purposes, for research, at saka for compassionate use pa. So sinasabi nga nila, kailangan pa ng panibagong batas, hindi na nanggulo eh. Sa kasalukuyan, pinahihintulutan ng paggamit ng medical cannabis para sa compassionate use. Kinakailangan lang makapag-secure ng permit ang pasyente upang magamit niya ang gamot. It's frustrating kasi kapag sa high-level discussion, officials from DOH, DDB, they will commit na, oh yeah, we will allow it as a medicine, etc., etc., we accept it, etc., etc. But in reality, nakukulong pa rin yung mga pasyente. Imagine that situation. Pasyente ito. He is using cannabis para sa pain at yung oil. Physically, makikita mo sa kanya yung sakit niya. And yun yung inilalaban namin, kaya gusto namin siyang mailabas agad. The day he was illegally arrested, he was supposed to undergo an operation. So imagine that. Unfortunately, napilitan siyang mag-plea bargain. That's the fastest way for his case. No? Kwento ni Inahe, marami sa kanyang kliyente ang napipilita mag-plea bargain upang mapabilis ang usad ng kanilang kaso. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court tungkol sa plea bargaining noong 2018, maaaring sumailalim sa 6 na buwan ng drug rehabilitation ang ilang mga kasong may koneksyon sa marijuana. Medyo matagal na yung ating Republic Act 9165. Pag titignan po natin doon, medyo harsh yung batas. Wala nga plea bargain doon. Pinakamababang penalty, 12 years and 1 day to 20 years. Mabigat yung penalty eh. Isa ang Caloocan City sa mga lungsod na nagpapatupad ng inilabas ng Supreme Court na panuntunan para sa plea bargaining ng mga person whose lives involve drugs. Angka daw, we don't use na yung user, addict, ang tawag namin, client. Siguro, kailangan din natin matanggal yung stigma, yung tawagin sila na user, addict. After nung sessions nila is maibalik natin sila sa community para maging productive ulit. Giit ni Buenviaje, malaking tulong ang kanilang programang CAROTS o Community Assistance Rehabilitation and Research Outpatient Treatment and Training System sa persons whose lives involve drugs. Sumasa ilalim sa 24 outpatient sessions ang mga kliyenteng nasa plea bargaining agreement at pinapayagang sumailalim sa drug rehabilitation. Kapag natapos nila ang 24 na sessions, nabibigyan sila ng mga oportunidad gaya ng livelihood programs. I think it's useless. The drug war will mostly render people vulnerable kung sila ay walang resources. As an advocate ng cannabis, matagal na akong frustrated kung bakit hindi nila makita yung benefits natin na nag-outweigh sa pag-remain na illegal siya. Naniniwala ang cannabis advocates na panahon na para mas maging bukas ang Pilipinas sa paggamit ng marijuana. Ngunit para sa mga nakaupo, hindi pa raw handa ang Pilipinas sa ganitong kalaking pagbabago. If ang cannabis will be used for medical purposes, siguro pwede. But yung maging recreation, smoking, alcohol, sa tingin ko hindi pa handa ang mga Pilipino. Prone to abuse talaga. It will be another challenge for the law enforcement. Paano mo i-assure na yung ipapasok na medical cannabis oil na gusto nilang gawing considered as medical form na yan, paano mo i-restrict yan na hindi magamit yan for illicit use? As a lawyer, mas nakatuon ako sa decriminalization of it, not yet for the legalization of it. Kasi urgent yung hindi ka magpulong eh. Maraming magandang resulta ang pwedeng mag-lead doon eh. Hindi kriminal ang mga taong gumagamit ng kahit anong drugs. Kaya hindi sila dapat isama sa mga kriminal. Hindi siya krimen. Tulong ang kailangan ng tao, hindi kulong.